Ang tatlong bata ay matagal nang nasa Barcelona para sa summer camp. Ngayon, susuriin natin ang kanilang mga bag. Tingnan natin kung ano ang itsura ng mga bag pagkatapos ng klase. Mukhang mabigat pa nga. Oo, kasi basang-basa ang mga tuwalya sa loob. Ngunit medyo madali pa rin itong dalhin. Simulan natin sa bunso. Bakit naman nakatambay yung basang swimsuit at towel mo dyan? Buti na lang ang bag ay gawa sa water-resistant na material. At meron pang mga snacks at isang water bottle na hindi naubos. Okay naman yung mga extra clothes ko, hindi pa naman nagpalit. Tingnan natin ang sa pangalawa. Meron ditong sertipiko na nakuha namin matapos ang mga proyekto. Ayos lang, mas maganda ito kaysa sa towel kahit na mukhang nagmamadali. At least alam na kailangan ilagay ang mga basa sa hiwalay na bag. Pero ang loob ay medyo masalimuot. Sige, tingnan natin kung paano mapapadali ang mga snack bag para itapon. Bakit itatapon? Maari naman itong ma-recycle. Parang may katwiran ka. Ngayon, tingnan na natin ang sa ate. Yung bag mo, DIY yun mula sa factory last time, di ba? Oo, ang plastic mula sa karagatan ay nagiging eco-friendly na bag, di ba? May maliit na tsansa rin dito, simulan na natin ang pag-imbestiga. Aba, meron ding sertipiko rito. Ang ganda ng layon! Tingnan mo, naka-fold pa ito ng maayos. Mas maingat talaga ang mga batang babae. Dala ko rin ang mga materyales sa kamay. Ito ang ginawa ko bago ang klase. Okay naman pala ang kasama ang ate sa Barcelona. Tingnan natin ang wallet. May maliit na suklay na alaala sa loob at ilang barya. Nagtataka ba kayo? Bakit kailangang ilagay ang barya ng ate sa maliit na bag na ito? Kasi dito gumagamit ng cash, kaya hindi pa ako bumibili ng wallet. At may maliit na bote ng tubig din. Okay, tapos na tayo sa pagsusuri ng mga bag. So, score na det. Anong ibibigay ninyong marka?